Siyempre puyat kami, maaga kaming umalis. Kasi siyempre kailangan namin maaga do'n sa pila. So pagmulat ng mata ko, nakita ko ang dami ng nakatutok sa'min na camera, mga video. Sabi ko, ano nangyayari? Ang inaalala ko agad yung mother ko kasi siyempre stage 4 na yung cancer niya eh. Tapos hanggang bumaba pa yung driver namin, sinabi niya yung dahilan. Pero siguro mga more than 30 minutes pa kaming, alam mo yun, naghintay. Sa pasyenteng may stage 4 cancer, 1 minuto ay mahalaga. Sir, nakapag-aral naman po ako, naiintindihan ko ang batas. Walang sinabing for emergency purposes only. Ang nakalagay po sa 3.2 ng batas, lahat ng on-duty na gamit ay ambulance ay pwede sa bus lane. Tama po ba ako? Pasensya ka na sir kasi hindi ko na ganun kaalam ang batas ng Pilipinas. Matagal na ako hindi naninirahan sa Pilipinas. Isa na akong residente ng Australia. Sa pagganitong pagkakataon, naiintindihan ko at hindi ako nagsisisi kung bakit hindi ko pinili ang Pilipinas. Pasensya na po. Yung binigay na stress sa nanay ko bago siya mawala, yun ang hindi mababawi kahit sibakin pa lahat ng kung sino man. Sir, kung makikita mo yung nag-viral na post ng aming driver ng ambulance, the picture defines itself, it speaks itself. You know, hindi ko na kailangan sabihin na nag-aagaw buhay yung nanay ko. Tingnan niyo yung picture. Kung siguro kung ako yung nakasakay sa ambulansya, baka pwede niyong parahin kasi ang lakas ko, ang laki ko, kayang-kaya ko. Pero sa sitwasyon ng mother ko, hindi. Diba? So, yun nga. Kung tama ang pagkakaintindi ko, nakapag-aral naman ako. Kaso nga lang, matagal na ako hindi naninirahan sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nag-contribute ng buwis. Kahit sa transaction, 1 buwan, 1 milyon ang pinadala ko. Kasi nga, alam ko yung sitwasyon. So, ibig sabihin ko, sir, sa mga ganitong pagkakataon, na-realize ko na tama ang desisyon ko na hindi paliin ang Pilipinas. Mahal ko ang Pilipinas, pero hindi ko siya pinili. I-stress na siya. Opo, paano po yung stress na naranasan niya? Binungad na po namin lahat. Binungad namin siya sa hindi na siya makagalaw, wala na. Hindi ko siya sir, sobrang grabe na yung stress niya, nadagdagan pa dahil doon. Kasi syempre, ikaw ba naman, ako nga na nakakaintindi ng media, nasyak ako kasi pagmulat ng mata ko, nakatutok na sa amin yung mga video, yung mga camera. Tapos hanggang bumaba pa yung driver namin. Eh si mother ko, siya yung naka-wheelchair, siya yung mismo nakaharap, ako nasa side pa ako. So mas kita niya yung nangyayari. Okay, so meaning, bago po yung incident na nakakalakad pa ba si mother ko? Or at least nakakaupo? At least nakakaupo siya. Pero nung inuwi namin siya, wala na sir. Ganyan na siya. Makikita niyo po sa picture. Yung check-up niya doon, ano po yun? Parang check-up lang talaga? Walang any procedure? Or ano? Wala po. Check-up lang po yun. Pero, yun nga, stage 4 cancer, kahit nasabihin mo na emergency, batas ay batas. You know? Pero ang buhay ang mas mahalaga. At saka wala kami binayolate na rules.